Maymay. Meron kasi akong pamangkin na babae. Nung time na yon, 3 years old pa lang siya. Ngayon turning 5 na. Pero diretso na magsalita. Lahat ng nakikita niya, sinasabi at dinidescribe niya. Pumasok siya sa room ko one time para lang mangulit. Didma ko sa kanya kasi may kachat ako nun. Sinusuklayan niya ako at kinakantahan. Ako naman tuwang-tuwa kasi nakaka-relax. Nagulat ako sa reaksyon ng pamangkin ko kasi nung napatingin siya sa stand fan ko sa room, biglang nanglaki ang mata niya. May tinuturo siya sa akin. Sabi ko, ano yun? Saan? Medyo irritable na ako. Sabi niya, tita, may bata sa tabi ng fan. Nakatingin siya sa atin. Sabi ko, hayaan na lang. Pero deep inside, takot na ako. Tinuloy ng pamangkin ko yung pagsusuklay sa buhok ko pero yung mata niya doon nakatingin sa fan. Then after 10 seconds, bigla siyang yumakap sa akin at sabi niya, tita, palapit na siya sa atin. Sabi ko, huwag kang matakot. Pero ako takot na. Habang yakap-yakap ko pamangkin ko, bigla siyang sumigaw na, tita, nasa tabi mo na, nakakatakot, basang-basa siya. Doon ako nag-decide na tumayo at lumabas ng kwarto kasama pamangkin ko. Nung nasa sala na kami, tinanong namin siya ng ate ko kung ano ba itsura. Ginaya ng pamangkin ko. Tinakip niya yung buhok niya sa mukha niya, yumuko siya at itinirik ang mata at sabi niya, 3 lang daw daliri. Color violet daw at basang-basa ng tubig. Ni-imagine ko pa lang yun pero para na akong hihimatayin dahil katabi ko na nga. Nung kinagabihan, dinner time na ng family. Habang kumakain kami, biglang tumawa yung pamangkin ko. Tinanong namin kung bakit, sabi niya wala. Tumingala siya sa kisame at tumawa. Sabi namin bakit, sabi ng pamangkin ko. Yung bata po nakasabit sa kisame, tinatawanan kayo. Lahat kami nanahimik. Bigla siyang lumingon sa pader at sahig, sabi niya. Gumagapang siya papunta sa atin, ayan na! Tumakbo pamangkin ko papunta sa mama niya at nanginginig sa takot. Halos hindi na kami makakain sa sobrang takot. After nun, pumunta ng CR pamangkin ko. Habang naghuhugas ako ng plato, naririnig ko siyang may kabulungan kasi magkalapit lang ang CR at kusina namin. Paglabas niya, tinanong siya ng mama niya kung sino daw ang kausap niya. Sabi niya si Maymay daw. Huwag daw katakutan dahil mabait naman. Pag natakot daw kami, lalo siyang magagalit. Hanggang sa madami nang naka-experience kay Maymay. Yung best friend ko nakulong sa banyo ng almost 15 minutes. Yung friend ko kinurot sa paa. Pinagtataguan kami ng gamit. Minsan pa nga ay pumupupo pero di nagbubuhos. Para siyang poop ng kambing. Sabi ng albularyo, ayaw daw niya ng may ibang tao sa bahay. Gusto niya kami-kami lang. Kasi pag may iba sa bahay, pinagtritripan at sinasaktan niya. Hanggang ngayon, kasama pa din namin siya sa bahay at alam kong siya yung kumakalampag sa pinto kanina pa.